Alam mo yan nga yung beef na maraming tao sa mga nagpa-paddle sports or even pickleball nowadays na sikat ngayon lalo sa Pilipinas yung pickleball na yan, no. Marami kasi mga nagtatry maging athlete uli na siguro previously athlete sila, varsity sila nung time nila tapos ngayon bumabalik sila sa sports. Nire-relive nila yung glory days nila. Binabalik nila yung kasiglahan ng buhay nila, no. Yun yung isa sa mga candidate dito sa mga pickleball paddle sports na to. Pangalawa, yung never naging varsity. Never naging varsity. Ngayon pa lang pumikap ng sports tapos nagpapakagaling sa sports na to. Pangatlo, yun namang mga nanay, mga tita, mga tiyang at tiyong na gustong maglaro. Tas wala talagang kalam-alam, no? Talagang ano sila, mga tiyong at tiyang na sila, di ba? Ngayon pa lang nagsisimula mag-sports. Alam nyo, wala akong masama sa paglalaro ng pickleball o paddle sports. Ang problema kasi, ang dami kasing, di ba, dahil halo-halo na, maraming wala talagang alam sa sports. Hindi, sports in general, no? Maraming walang alam sa sports in general na yung awareness nila talagang napakababa, yung IQ nila sa sports napakababa. Tapos, ang masama pa sa iba, sila pa yung galit kapag natatalo sila. Sila na yung nagpatalo Sila na yung nagpatalo, sila pa yung galit. Kaya nga battery pa ako sa mga duper na yan, yung mga duper sa pickleball. Nababattery pa ako minsan sa duper na yan kasi ang dami sumasali dyan. Minsan sobrang bata pa, mga bata pa talaga, mga 14 pa siguro, mga 12, ganun sumasali sa duper. Tapos nakikilaro sila doon sa gusto mag-rank na iba. Kaya yung duper score hindi accurate eh. Yan yung beef ko sa duper score na hindi accurate yung karamihan na rating dyan eh. Kasi imagine mo mapapartner ka sa hindi marunong. Ikaw tong marunong, mapapartner ka sa hindi marunong. Natural matatalo kayo. Tapos matatapat kayo sa magka-teammate na. Merong mga may mga duper cheat na sinatawag nung magka-teammate sila. Magka-teammate sila magsisimula yan. Kunyari magka-separate sila ng court, no? Magkaiba sila ng side ng court. Tapos bilang pagka maglalaro na lilipat yung isa sa kabila palilipatin kasi nga gusto nila palabasin. Kunyari doon pala sila nagkakilala, yung pala matagal na sila magka-teammate. Tapos para lang tumaas yung score nila. Isa sa mga beef ko yan sa pickleball eh. Pangalawa, ang daming gusto mag-lose weight sa pickleball. Ang daming gusto mag-lose weight sa pickleball. Paano kayo mag-lose weight? Lalamong kayo pagkatapos. Dahil hindi pa yung nagsusumba eh. Imagine mo karamihan ng pickleball places. Merong kainan. Totoo lang. It's all good, no? Kasi convenience is there. Pero kung nagtatry kayo mag-lose weight, at hindi mag-socialize lang, nagtatry kayo mag-lose weight sa pickleball, hindi mangyayari kasi daming kainan sa pickleball. After nyo mag-pickleball, 3 to 4 hours, paglalaro kayo, na 10 minutes ka maglalaro, tapos 30 minutes ang wait time. Ganun ang pickleball eh. 10 minutes, 12 minutes ang laro, tapos mauupo ka for 30 minutes. Tapos maglalaro ka ulit for 10 minutes, tapos in a round of 3 to 4 hours, ganun ginagawa mo. Okay lang sana yung exercise mo eh. Papalayin natin, you got 40 minutes, 50 minutes of exercise out of that. Tapos after nun, kakain ka, lalamon ka. Paano ka nun? Paano ka papayat nun? Daig nyo pa nagsumba kasi sa inyo talaga planado na eh. After nyo mag-pickleball, lalamon kayo. Kaya yung mga gusto mag-lose weight sa pickleball, malabo talaga mangyari.